Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, ako si Marco, at inaanyayahan kita na pag-isipan ang isang misteryo na sumigaw sa mga edad, isang kwento na bumulong sa hangin ng oras, ang nakakainis na daanan ng Genesis Kapitulo 6 versikulo 1-4. Pinag-uusapan nito ang mga anak ng Diyos, ang kanilang pagkakaisa sa mga anak na babae ng mga tao, at ang kapanganakan ng Nephilim, ang mga giants. Ito ay hindi lamang isang makasaysayang talababa, ito ay isang malalim na pagmuni-muni sa likas na katangian ng kapangyarihan, ang mga limitasyon ng sangkatauhan, at ang walang hanggang mga katanungan ng ating mga pinagmulan. Totoong nag-iisa ba tayo sa malawak na universo na ito? At anong mga lihim ang nakahiga na inilibing sa ilalim ng ibabaw ng aming ibinahaging kasaysayan? Galugarin namin ang maraming mga interpretasyon, sinusuri ang ebidensya sa banal na kasulatan, na inilalagay sa apocryphal book ng Enoch, at paahambing ng mga account sa Biblia na may mga alamat mula sa buong mundo. Maghanda na tanungin ang lahat ng naisip mong alam mo. Genesis Kapitulo 6 versikulo 1-4. Ang ilang mga taludtod na ito ay nagdulot ng hindi mabilang na mga debate, hindi pinapansin ang mga masidhing haka-haka, at pinasisigla ang mga interpretasyon na saklaw mula sa purong espiritual hanggang sa ligaw na haka-haka. Ngayon nangyari ito, nang magsimulang dumami ang mga tao sa mukha ng lupa, at ang mga anak na babae ay ipinanganak sa kanila, na nakita ng mga anak ng Diyos ang mga anak na babae ng mga tao na sila ay patas, at kinuha nila ang mga asawa ng lahat na kanilang pinili. Ang mismong pagbigkas ay evocative, hindi ba? Ang kalabuan ay sinasadya, isang hamon sa aming pag-unawa, isang tawag sa mas malalim na pagmuni-muni. Sino ang mga anak na lalaki ng Diyos? Naniniwala ba sila, tulad ng marami, ang mga makalangit na nilalang, mga anghel na lumabag sa kanilang banal na mandato, tulad ng iminumungkahi ng ilang mga interpretasyon ng mga teksto tulad ng aklat ni Enoch? O sila ba ay makapangyarihang mga pinuno ng tao, mga hari, hukom, marahil kahit nasa mga posisyon ng autoridad, inaabuso ang kanilang kapangyarihan, tulad ng iminumungkahi ng ilang mga iskolar? Ang teksto ay nag-aalok ng walang madaling sagot. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagpapaalala sa amin, bago ko ako nabuo sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka magkambing sa labas ng sinapupunan ay binalaan kita, at inorden kita ng isang propeta sa mga bansa. Ang kaalaman ng Diyos ay nauna sa ating pag-unawa, at kung minsan, ang misteryo ay bahagi ng aralin. Isaalang-alang muna natin ang interpretasyong anghel. Ang aklat ni Enoch, habang hindi itinuturing na canonical ng lahat, ay nag-aalok ng isang detalyadong account ng mga tagamasid, 200 mga anghel na bumaba sa lupa, kumukuha ng mga asawa ng tao at nag-aasawa sa Nephilim ang mga higanti. Ang salaysay na ito ay nakahanay sa mga paglalarawan sa Genesis, pagpipinta ng isang larawan ng isang paglabag sa kosmiko, isang paghihimagsik laban sa banal na pagkakasunod-sunod. Ngunit ito lamang ang maaaring maipaliwanag na paliwanag. Suriin natin ang isa pang pananaw. Ang pariralang, anak ng Diyos, ay lilito sa ibang lugar sa banal na kasulatan, na madalas na tumutukoy sa mga tao ng Israel, na pinili ng Diyos. Maaari ba itong sa Genesis Kapitulo 6, ang termino ay tumutukoy sa mga matuwid na lalaki, marahil mga inapo ni Seth, na nakikipag-ugnay sa mga inapo ni Cain, na humahantong sa isang pagtanggi sa moral at ang pagtaas ng kasamaan. Ang interpretasyong ito ay nagbabago ng pokus mula sa isang paghihimagsik sa langit hanggang sa isang sosyal at espiritual na katiwalian, isang pagtanggi mula sa orihinal na hangarin ng Diyos. Ang mga implikasyon ay malalim, anuman ang interpretasyon. Ang kapanganakan ng Nephilim, ang mga higanteng ito, ay sumisimbolo ng isang pagbabagsak ng paglikha, isang pagbaluktot ng likas na pagkakasunod-sunod. Ang kasunod na baha, isang sakuna na sakuna, ay nagsisilbing isang banal na paghuhusga, isang paglilinis ng lupa mula sa katiwalian na nag-ugat. Isaalang-alang ang kasangkot sa power dynamics. Ang mga anak na lalaki ng Diyos, anuman ang kanilang kalikasan, na hindi makatarungan ang kapangyarihan. Ginagamit ba nila ang kanilang impluensya, ang kanilang autoridad, upang samantalahin at tawoli? Ang interpretasyong ito ay sumasalamin sa iba pang mga account sa Biblia ng mga pinuno na nag-abuso sa kanilang mga posisyon, na nagtatampok ng mga panganib ng hindi mapigilan na kapangyarihan at ang mga kahihinatnan ng kabiguan sa moral. Nakikita natin ang mga ito sa mga kwento ng mga hari at hukom sa buong lumang tipan, na nagpapaalala sa atin na ang kapangyarihang yon,
maging kalangitan o sa lupa, ay dapat na magamit ng responsibilidad at pagpapakumbaba. Ang brevity ng Genesis account mismo ay kapansin-pansin. Bakit ang gayong maigsi na paglalarawan ang tulad ng isang napakahalagang kaganapan? Ang ilan ay naniniwala na ang brevity na ito ay sinasadya, isang sinasadyang pagtanggal na inilaan upang pukawin ang pag-iisip at hikayatin ang mas malalim na pag-aaral. Ang misteryo, ang hindi nasagot na mga katanungan, ay hamon sa amin na makisali sa teksto, upang makipagbuno sa mga implikasyon nito, at upang maghanap ng mas malalim na pag-unawa sa plano ng Diyos. Ang katahimikan ay kasing makabuluhan tulad ng mga salitang nakasulat. Patuloy nating galugarin ang mga multifaceted na interpretasyong ito, at nagdadala sa amin sa mahalagang katanungan ng responsibilidad ng tao. Hindi alintana kung ang mga anak ng Diyos ay mga anghel o matuwid na lalaki, binibigyang diin ng account ng Genesis ang malalim na epekto ng mga pagpipilian ng tao. Ang salaysay ay hindi nagpapatawad sa sangkatauhan ng papel nito sa katiwalian na nauna sa baha. Iminumungkahi nito ang isang pakikipagtulungan, isang pagiging komplikado, isang ibinahaging responsibilidad para sa pagkabulok ng moral na sumulpot sa mundo. Ito ay isang malakas na aralin, hindi ba? Ito ay nagpapaalala sa amin na hindi tayo pasibo na mga tagamasid sa paglalahad ng kasaysayan, kami ay mga aktibong kalahok, na humuhubog sa mundo sa paligid natin sa pamamagitan ng aming mga aksyon at pagpipilian. Isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng hindi mapigilan na ambisyon. Ang pagnanais para sa kapangyarihan, para sa impluwensya, para sa pangingibabaw ito ay mga makapangyarihang puwersa na maaaring masira kahit na ang pinakamatuwid na individual. Isipin si Haring David, isang tao na pinili ng Diyos, ngunit madaling kapitan ng tukso at mga pagkabigo sa moral. Ang kanyang pangangalo niya kasama si Bathsheba at ang kasunod na pagpatay kay Uriah ay mga paalala sa pagkasira ng kabutihan ng tao sa harap ng hindi napapansin na mga pagnanasa. O isaalang-alang ang kwento ni Solomon, na una ay pinagpala ng karunungan at kasaganaan, na sa huli ay nabiktima sa idolatria at ang katiwalian ng kapangyarihan. Ang mga kwentong ito, na pinagtagpi sa buong banal na kasulatan, ay nagsisilbing mga talento ng pag-iingat, na itinampok ang mga panganib ng hindi mapigilan na ambisyon at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pananagutan. Ang baha mismo ay hindi lamang isang sakuna na sakuna, ito ay isang simbolo ng banal na paghuhusga, isang paglilinis ng lupa mula sa malaganap na kasamaan. Gayunpaman, ito rin ay simbolo ng awa ng Diyos, ang kanyang walang tigil na pangako sa kanyang nilikha. Kahit nasa gitna ng pagkawasak, pinapanatili ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya, na nag-aalok ng isang glimmer ng pag-asa at isang pangako ng isang bagong simula. Ang dualidad na ito, ang pag-igting na ito sa pagitan ng paghuhusga at awa, ay isang paulit-ulit na tema sa banal na kasulatan, na sumasalamin sa pagiging komplikado ng kalikasan ng Diyos at ang kanyang kaugnayan sa sangkatauhan. Nakikita natin ito sa kwento ni Sodoma at Gomorrah, sa pagpapatapo ng Israel, at sa hindi mabilang na iba pang mga salaysay. Ang paghatol ng Diyos ay hindi kailanman di makatwiran, ito ay tugon sa mga kilos ng tao, isang bunga ng pagkabigo sa moral. Ngunit kahit sa paghuhusga, palaging may posibilidad ng pagtubos, ang potensyal para sa isang bagong simula. Malalim nating suriin ang figure ni Noe. Hindi niya inilalarawan hindi bilang isang perpektong tao, ngunit bilang isang matuwid, isang tao na nakatagpo ng pabor sa mga mata ng Diyos. Ang kanyang pagsunod, ang kanyang walang tigil na pananampalataya sa harap ng hindi maisip na mga kalagayan, ay ginagawang isang malakas na simbolo ng pag-asa at tiyaga. Ang gusali ng arka, isang tila imposible na gawain, ay kumakatawan sa isang malalim na gawa ng pananampalataya at pagsunod. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagpapasya ng tao kapag ginagabayan ng banal na layunin. Ang arka mismo ay nagiging isang simbolo ng kaligtasan, isang sisidlan ng pangangalaga sa gitna ng cataclysm. Ito ay isang paalala na kahit nasa harap ng labis na pagkawasak, palaging may posibilidad na mabuhay, ng pag-renew, ng isang bagong simula. At ang bagong simula na ito, kasunod ng baha, ay hindi lamang isang pagbabalik sa status quo, ito ay isang sariwang pagsisimula, isang pagkakataon para sa sangkatauhan na muling itayo, upang malaman mula sa mga pagkakamali nito, at upang gumawa ng isang bagong landas, isang landas na ginagabayan ng biyaya at awa ng Diyos. Ang tipan na ginawa ng Diyos kasama si Noe,
na sinasagisag ng bahaghari, ay isang testamento sa walang hanggang pag-asa na ito, isang pangako ng isang hinaharap na malaya mula sa sakuna ng mga kahihinatnan ng hindi napigilan na ambisyon at pagkabulok ng moral. Ang tipan na ito, gayunpaman, ay hindi isang blanko na tseke. Hinihiling nito ang patuloy na responsibilidad at isang pangako sa pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay nakasalalay sa mga balikat ng bawat henerasyon. At iyon, ang aking kaibigan, ay isang aralin na dapat nating ipagpatuloy ang pag-grape. Isaalang-alang ang mga detalye ng tipan. Ito ay hindi lamang isang pangako ng hindi pagsira, ito ay isang blueprint para sa etikal na pamumuhay. Nagtatatag ang Diyos ng isang malinaw na code sa moralidad, na binabalangkas ang mga responsibilidad ng sangkatauhan ngayon. Wala na doon ang hindi naka-check na lisensya na nauna sa baha. Hinihiling ng tipan ang pananagutan, isang pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat ng buhay, at isang paggalang sa maisla na balanse ng paglikha. Ang bahaghari, isang nakamamanghang simbolo ng kagandahan at pag-asa, ay nagsisilbing isang palaging paalala ng tipan na ito, isang visual na tipan sa pangako ng Diyos at isang hamon sa patuloy na responsibilidad ng sangkatauhan. Mag-isip tungkol sa mga implikasyon nito. Ang salaysay ng baha ay hindi lamang isang makasaysayang account, ito ay isang walang katapusang parabola, isang kwento na sumasalamin sa millennia at kultura. Nakikipag-usap ito sa kalagayan ng tao, sa aming kakayahan para sa parehong hindi kapani-paniwalang kabutihan at nagwawasak na kasamaan. Hinahamon natin ito na harapin ang ating sariling mga bahid, ang ating sariling mga tendensya patungo sa pagiging makasarili at kasakiman, at upang magsikap para sa isang mas mahusay na paraan ng pamumuhay. Ang kwento ay nag-uudyok sa pagsisiyasat, pinipilit natin itong suriin ang ating sariling pagiging komplikado sa pagkabulok ng moral na pumapalibot sa atin. Kami ba, tulad ng mga tao bago ang baha, na nag-aambag sa isang klima ng kasamaan, o aktibong nagtatrabaho tayo patungo sa isang mas makatarungan at mahabagin na mundo? Ito ay kung saan ang konsepto ng katiwala ay naglalaro. Si Noe, sa kanyang pagsunod, ay kumilos bilang isang katiwala ng nilikha ng Diyos, na pinapanatili ang buhay sa gitna ng baha. Kami rin, ay tinawag na maging mga tagapangasiwa ng mundong ito, na responsable para sa pangangalaga nito at para sa kagalingan ng lahat ng mga naninirahan. Ang katiwala na ito ay hindi lamang kapaligiran, ito ay moral at etikal din. Saklaw nito ang aming mga ugnayan sa isa't isa, ang aming paggamot sa mahina, at ang aming pangako sa hustisya at kapayapaan. Sa makatuwid, ang salaysay ng baha, ay isang tawag sa pagkilos. Hindi sapat upang maunawaan lamang ang kwento, dapat nating i-internalize ang mga aralin nito at ilapat ang mga ito sa ating sariling buhay. Dapat nating harapin ang ating sariling kapasidad para sa kapwa mabuti at masama, at magsisikap na linangin ang mga birtud ng pagpapakumbaba, pakikiramay, at pananagutan. Dapat nating kilalanin ang pagkakaugnay ng lahat ng buhay at magtrabaho patungo sa isang mundo kung saan nanaig ang hustisya at kapayapaan. Ang bahaghari, ang walang hanggang simbolo ng pag-asa at pangako, ay hindi lamang dapat maging isang nostalgic na paalala ng isang nakaraang kaganapan, dapat itong maging isang beacon, na gumagabay sa amin patungo sa isang hinaharap kung saan ang mga aralin ng baha ay tunay na nakinig, kung saan ang tipan ay hindi lamang naalala ngunit aktibong nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bigat ng responsibilidad na ito, tulad ng sinabi ko, ay nakasalalay sa ating mga balikat. Ito ay isang hamon, oo, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang makabuo ng isang mas mahusay na mundo, isang mundo na karapat-dapat sa pangako na kinakatawan ng bahaghari. At ang mga tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili ay marami, paano tayo nabubuhay sa tipan na ito? Anong mga hakbang ang ginagawa natin upang matiyak ang isang hinaharap na malaya mula sa mapanirang mga kahihinatnan ng hindi mapigilan na ambisyon at pagkabulok ng moral? Ano ang papel na ginagampanan natin sa patuloy na pagsasalaysay ng paglikha at pagtubos? Hindi ito madaling mga katanungan, ngunit ang mga ito ay mahalaga. Galugarin natin pa ang ilan sa mga tanong na ito. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsusuri sa konsepto ng hindi mapigilan na ambisyon. Ang mundo ng pre-baha, tulad ng inilalarawan, ay hindi lamang masama, ito ay natupok ng isang walang kabuluhan na pagnanais para sa kapangyarihan, kayamanan, at pangingibabaw.
Mag-isip tungkol sa mga pagkakatulad na nakikita natin sa ating sariling mundo ngayon. Ang walang tigil na pagtugis ng paglago ng ekonomiya, na madalas sa gastos ng kapaligiran at hustisya sa lipunan, mga salamin na hindi napigilan ang ambisyon. Nakikita natin ito sa pagsasamantala ng mga likas na yaman, sa pagpapalawak ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, at sa patuloy na mga salungatan na na-fuel sa pamamagitan ng kasakiman at isang pagnanasa para sa kapangyarihan. Ang kwento ay hindi tungkol sa pagkondena sa pag-unlad, ito ay tungkol sa pagtatanong sa asterisk mabait na pag-unlad na ating hinahabol. Ito ba ay isang pag-unlad na nakikinabang sa lahat ng sangkatauhan, o nagsisilbi lamang ito ng ilang piling, na iniiwan ng marami upang madala ang mga kahihinatnan nito? Isaalang-alang ang epekto ng industrialisasyon, halimbawa, habang walang alinlangan na humantong sa mga pagsulong sa teknolohiya at pamantayan sa pamumuhay, malaki rin ang nambag nito sa pagbabago ng klima at pagkasira ng kapaligiran. Kami ba, sa ating pagtugis sa pagsulong ng teknolohikal, inuulit ang mga pagkakamali ng mundo ng pre-baha? Pinahahalagahan ba natin ang mga panandaliang nakuha sa pangmatagalang pagpapanatili? Ang sagot, sa kasamaang palad, ay madalas na isang resounding oo. Nasasaksihan namin ang mga kahihinatnan ng kawalan ng timbang na ito sa anyo ng matinding mga kaganapan sa panahon, pag-ubos ng mapagkukunan, at pagkawala ng biodiversity. Ito ay hindi lamang mga problema sa abstract, ang mga ito ay mga hamon sa mundo na nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng milyon-milyon. Ang salaysay ng baha, sa makatuwid, ay nagsisilbing isang kwento ng pag-iingat, isang babala laban sa mga panganib ng hindi mapigilan na ambisyon at ang kahalagahan ng mga napapanatiling kasanayan. Pinipilit natin itong suriin muli ang aming mga prioridad at isaalang-alang ang mga etikal na implikasyon ng aming mga aksyon. Totoong kumikilos ba tayo bilang mga katiwala ng mundong ito, o sinasamantala natin ito para sa ating sariling pakinabang? Pinahahalagahan ba natin ang kagalingan ng mga susunod na henerasyon, o nakatuon lamang tayo sa agarang kasiyahan? Ito ang mga katanungan na humihiling ng matapat at kritikal na pagmuni-muni sa sarili. Bukod dito, ang konsepto ng moral na pagkabulok ay nangangahulugan ng isang mas malalim na pagsusuri. Inilalarawan ng teksto ang isang mundo na puspos ng karahasan, kawalan ng katarungan, at katiwalian. Habang ang mga detalye ay maaaring magkakaiba, ito ang mga isyu na patuloy na salot sa ating mundo ngayon. Nakikita natin sila sa paglaganap ng krimen, hindi pagkakapantay-pantay, at katiwalian sa politika. Nakikita natin sila sa pag-uusig ng mga marginalized na grupo, sa kawalang interes sa pagdurusa, at sa pagguho ng mga pamantayang etikal. Ang salaysay ng baha ay hindi lamang isang makasaysayang account, ito ay isang salamin na sumasalamin sa ating sariling mga pagkabigo sa lipunan. Hinahamon natin ito na harapin ang kadiliman sa loob ng ating sarili at sa loob ng ating mga lipunan at aktibong magtrabaho patungo sa isang mas makatarungan at mahabagin na mundo. Nangangailangan ito ng isang pangako sa personal na responsibilidad, sa pamunuan ng etikal, at sa sistematikong pagbabago. Nangangailangan ito ng isang pagpayag na harmony ng kawalan ng katarungan saan man natin ito mahahanap, upang magsalita ng katotohanan sa kapangyarihan, at magtrabaho ng walang pagod patungo sa isang hinaharap kung saan ang dignidad at mga karapatan ng lahat ng tao ay iginagalang at protektado. Ang bigat nito, ang responsibilidad na kumilos, magtayo, magpagaling, malaki ito. Ngunit ang potensyal na gantimpala isang mundo na sumasalamin sa pangako ng bahaghari ay nagkakahalaga ng pagsusumikap. Ngayon, isaalang-alang natin kung paano natin may translate ang mga abstract na ideya na ito sa mga konkretong aksyon. Magsimula tayo sa individual na antas. Ano ang magagawa mo asterisk? Madaling makaramdam ng labis sa laki ng mga problemang ito, napakiramdam na ang iyong mga individual na aksyon ay hindi gaanong mahalagang patak sa isang malawak na karagatan. Ngunit iyon ang tiyak na uri ng pag-iisip na nagpapahintulot sa karagatan na umusbong. Ang bawat drop count, isaalang-alang ang iyong pang-araw-araw na gawi sa pagkonsumo. Naaalala mo ba ang iyong carbon footprint? Pinahahalagahan mo ba ang mga napapanatiling produkto at serbisyo? Binabawasan mo ba, muling ginagamit, at nag-recycle? Ang mga tila maliit na pagpipilian na ito, kapag dumami sa milyon-milyong mga individual, ay maaaring magkaroon ng isang makabuluhan epekto ng kolektibong. Mag-isip tungkol sa iyong pagkonsumo ng mga mapagkukunan.
Ang pagkain na kinakain natin, ang mga damit na isinusuot natin, ang enerhiya na ubusin natin lahat ay may mga kahihinatnan sa kapaligiran. Ang paggawa ng mga malay-tao na pagpipilian tungkol sa kung ano ang binili namin at kung paano namin ginagamit ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa isang mas napapanatiling pamumuhay. Ang pagsuporta sa mga negosyo na unahin ang mga etikal at napapanatiling kasanayan ay isa pang malakas na paraan upang makagawa ng pagkakaiba. Ang pagboto gamit ang iyong pataka, upang magsalita, ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa mga korporasyon at hinihikayat silang mag-ampon ng mas responsableng kasanayan. Higit pa sa pagkonsumo, isaalang-alang ang iyong pakikipag-ugnay sa iyong komunidad. Aktibo ka bang kasangkot sa mga lokal na inisyatibo na nagtataguyod ng pagpapanatili ng kapaligiran o katarungang panlipunan? Ang pagboluntaryo ng iyong oras at kasanayan ay maaaring gumawa ng isang nasasalat na pagkakaiba sa iyong komunidad at makakatulong na bumuo ng isang mas malakas, mas banat na lipunan. Ang pakikilahok sa mga lokal na prosesong pampulitika, na nagsusulong para sa mga patakaran na sumusuporta sa pagpapanatili at katarungan sa lipunan, ay mahalaga din. Mahalaga ang iyong boses, at ang iyong mga aksyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na sumali sa dahilan. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga isyu sa kapaligiran, bagaman ang pagkabulok ng moral na tinalakay natin ay umaabot sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Isaalang-alang ang iyong pakikipag-ugnay sa iba. Tinatrato mo ba ang lahat na may paggalang at dignidad, anuman ang kanilang background o paniniwala? Hinahamon mo ba ang kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay tuwing nakikita mo ito? Nagsasalita ka ba laban sa diskriminasyon at pagkiling? Ang mga tila maliit na kilos ng kabaitan at lakas ng loob ay maaaring magkaroon ng epekto ng ripple, na lumilikha ng isang mas mahabagin at makatarungang mundo. Ang pagtatayo ng isang mas mahusay na hinaharap ay nangangailangan ng isang pangunahing paglipat sa mindset. Kinakailangan nito ang paglayo mula sa isang purong materialistikong pananaw sa mundo at pagyakap sa isang mas holistic na pananaw na pinahahalagahan ang dignidad ng tao, hustisya sa lipunan, at pangangasiwa sa kapaligiran. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa aming pagkakaugnay, na kinikilala na ang ating mga aksyon ay may mga kahihinatnan na higit sa ating sarili. Ito ay tungkol sa paglilinang ng empatiya, pakikiramay, at isang pakiramdam ng responsibilidad sa mga susunod na henerasyon. Isipin ang mga bata, iyong mga anak, o ang mga anak ng iyong pamayanan. Anong uri ng mundo ang nais mong iwanan ang mga ito? Anong pamana ang nais mong likhain? Ang mga katanungang ito ay dapat gabayan ng aming mga aksyon at mag-udyok sa amin na magtrabaho ng walang pagod patungo sa isang mas mahusay na hinaharap. Kailangan nating lumipat ng higit pa sa reaksyon sa mga krisis at sa halip ay aktibong paghuhubog sa isang mundo na kapwa napapanatiling at pantay. Nangangailangan ito ng pananaw, lakas ng loob, at isang malalim na pangako sa paggawa ng pagkakaiba. Nangangailangan ito, isang pagpayag na marumi ang aming mga kamay, upang makisali sa pagsisikap ng pagbuo ng isang mas mahusay na mundo, isang aksyon, isang desisyon, isang pakikipag-ugnay sa bawat oras. Mahaba ang landas, ang mga hamon ay marami, ngunit ang potensyal na gantimpala, ang potensyal para sa isang tunay na umunlad na hinaharap, ay hindi mababago. At tandaan, ang bahaghari pagkatapos ng baha ay hindi lamang isang pangako, ito ay isang paalala ng potensyal para sa kagandahan at pag-renew. Isang potensyal na dapat nating pagsisikap na mapagtanto. Alamin natin ang ilang mga praktikal na halimbawa kung paano isalin ang mga prinsipyong ito sa mga maaaring kumilos na mga hakbang. Magsimula tayo sa isang bagay na konkreto, pagbabawas ng iyong bakas ng carbon. Hindi ito tungkol sa pagiging isang hermit, living off-grid, at issue ang lahat ng mga modernong kaginhawaan. Ito ay tungkol sa paggawa ng malay-tao na mga pagpipilian sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isaalang-alang ang iyong transportasyon. Maaari ka bang maglakad, mag-ikot, o gumamit ng pampublikong transportasyon ng mas madalas? Kahit na ang mga maliliit na pagbabago, tulad ng pagpili para sa isang mestizo o dekoryenteng sasakyan, ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Mag-isip tungkol sa iyong pagkonsumo ng enerhiya sa bahay. Gumagamit ka ba ng mga kasangkapan na mahusay sa enerhiya? Naaalala mo ba ang iyong pag-init at paglamig?
Ang mga maliliit na pagbabago tulad ng paglipat sa mga light bulb area at pag-unplug ng electronics kapag hindi ginagamit ay maaaring magdagdag ng hanggang sa malaking pagtitipid sa pagkonsumo ng enerhiya. At huwag nating kalimutan ang epekto ng ating mga dieta. Ang pagbabawas ng pagkonsumo ng karne, lalo na ang pulang karne, ay maaaring mabawasan ang iyong epekto sa kapaligiran. Ang pagsuporta sa mga lokal na merkado ng magsasaka at pagpili ng pana-panahong paggawa ay binabawasan ang mga paglabas ng transportasyon at sumusuporta sa napapanatiling kasanayan sa agrikultura. Ang mga ito ay hindi mga sakripisyo, ang mga ito ay mga pagkakataon upang mabuhay ng mas may kamalayan at may pag-iisip. Susunod, isaalang-alang ang iyong mga gawi sa pagkonsumo. Nakatira kami sa isang kultura ng consumerism, kung saan patuloy kaming binomba ng mga mensahe na humihikayat sa amin na bumili pa. Ngunit gaano karami sa binili natin ang tunay na kailangan natin? Bago gumawa ng isang pagbili, tanungin ang iyong sarili kung ito ay tunay na kinakailangan o kung ito ay nagpapakain lamang ng isang pagnanais para sa paglipad ng kasiyahan. Isaalang-alang ang habang buhay ng produkto, piliin ang matibay, dekalidad na mga items sa murang, mga magagamit. Suportahan ang mga negosyo na unahin ang mga etikal at napapanatiling kasanayan. Tandaan, ang aming mga gawi sa pagkonsumo ay direktang nakakaapekto sa kapaligiran at buhay ng iba. Sa pamamagitan ng pagiging mas may pag-iisip sa aming mga desisyon sa pagbili, maaari nating bawasan ang basura, suportahan ang mga patas na kasanayan sa paggawa, at mag-ambag sa isang mas napapanatiling ekonomiya. Higit pa sa mga individual na aksyon, isaalang-alang ang mga kolektibong pagsisikap. Ang pagsali o pagbuo ng mga pangkat ng komunidad na nakatuon sa pagpapanatili ng kapaligiran ay maaaring palakasin ang iyong epekto. Ang pakikilahok sa paglilinis ng drive, nagsusulong para sa mas mahusay na mga sistema ng pamamahala ng basura, o pagtataguyod ng napapanatiling mga inisyatibo sa pagpaplano ng lungsod ay lahat ng makapangyarihang paraan upang mag-ambag sa isang hinaharap na greener. Tandaan, ang pagbabago ay hindi nangyayari sa paghihiwalay. Nangangailangan ito ng pakikipagtulungan, ibinahaging responsibilidad, at isang kolektibong pangako sa paglikha ng isang mas mahusay na mundo. Mag-isip tungkol sa kapangyarihan ng kolektibong pagkilos, ang isang pangkat ng mga individual na nagtutulungan ay maaaring makamit ang higit pa sa kabuuan ng kanilang mga individual na pagsisikap. Ang synergy na ito ay mahalaga para sa pagtugon sa mga komplikadong hamon na kinakaharap natin. Hindi sapat na baguhin lamang ang iyong sariling pag-uugali, kailangan mong magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin ang pareho. At nagsisimula ito sa bukas at matapat na pag-uusap, nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa, at pag-aalaga ng isang pakiramdam ng ibinahaging layunin sa loob ng iyong komunidad. Dito nagsisimula ang totoo at pangmatagalang pagbabago. Isipin ito bilang isang epekto ng ripple, na nagsisimula sa maliliit na kilos, pagpapalawak sa labas, nakakaimpluwensya sa iba, at sa kalaunan ay binabago ang buong sistema. Ito ang kakanyahan ng paglikha ng isang positibo at pangmatagalang epekto sa mundo sa paligid natin. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso, isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral at pagbagay, at nangangailangan ito ng hindi matitinag na dedikasyon. Ngunit tandaan, ang bawat hakbang na gagawin mo, kahit gaano kaliit, ay nag-aambag sa mas malaking layunin. At iyon ang nagdadala sa atin sa mahalagang papel ng edukasyon at kamalayan. Hindi namin maaasahan na ang lahat ay kusang magpatibay ng mga napapanatiling kasanayan nang hindi nauunawaan ang mga pinagbabatayan na isyu. Ang pagtuturo sa ating sarili at sa iba pa tungkol sa mga kahihinatnan ng kapaligiran ng ating mga aksyon ay pinakamahalaga. Hindi ito tungkol sa pangangaral o pagturo ng daliri, ito ay tungkol sa pag-aalaga ng isang ibinahaging pag-unawa sa pagkakaugnay ng aming mga pagpipilian at ang epekto nito sa planeta. Kailangan nating ilipat ang lampas sa mga pinasimpleng solusyon at suriin ang pagiging komplikado ng mga hamon sa kapaligiran, pag-unawa sa mga nuances ng iba't ibang mga ekosistema at ang mesla na balanse ng kalikasan. Nangangailangan ito ng pakikipag-ugnay sa maasahang mga mapagkukunan ng impormasyon, kritikal na pagsusuri ng mga paghahabol, at pag-ihiwalay ng katotohanan mula sa kathang-isip sa madalas na nakakumpirma na mundo ng diskurso sa kapaligiran. Suportahan ang mga organisasyon na nakatuon sa edukasyon sa kapaligiran at pananaliksik. Sila ang nasa mga linya sa harap, na nagbibigay ng data at mga pananaw na kailangan nating gumawa ng mga kaalamang desisyon.
Isaalang-alang ang pagboluntaryo ng iyong oras upang matulungan ang mga samahang ito na maikalat ang kanilang mensahe. Kahit na ilang oras sa isang buwan ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa kanilang mga pagsisikap sa outreach. Mag-isip tungkol sa kung paano mo maisasama ang edukasyon sa kapaligiran sa iyong pang-araw-araw na buhay. Magbahagi ng mga artikulo, dokumentaryo, o mga podcast sa iyong mga kaibigan at pamilya. Makisali sa mga pag-uusap tungkol sa pagpapanatili, hinihikayat ang bukas na dialogo at magalang na debate. Huwag mahiya na lumayo sa mapaghamong maling akala at nagtataguyod ng mga solusyon na batay sa ebidensya. Tandaan, ang edukasyon ay isang two-way na kalye. Maging bukas sa pag-aaral mula sa iba, pagkilala sa iba't ibang mga pananaw at pagyakap sa kolektibong karunungan ng ating mga komunidad. Ang mas kaalamang tayo, mas epektibo ang ating mga aksyon. Higit pa sa edukasyon, isaalang-alang ang kapangyarihan ng advokasya. Sumulat sa iyong mga nahalal na opisyal, na nagpapahayag ng iyong mga alalahanin at nagsusulong para sa mga patakaran na nagtataguyod ng pagpapanatili ng kapaligiran. Suportahan ang mga organisasyon na nagtatrabaho upang maprotektahan ang aming likas na yaman at gampanan ang mga korporasyon na may pananagutan para sa kanilang epekto sa kapaligiran. Ang iyong boses ay mahalaga, at ang kolektibong advokasya ay maaaring lumikha ng makabuluhang pagbabago sa isang sistematikong antas. Hindi lamang ito tungkol sa individual na pagkilos, ito ay tungkol sa hinihingi na pananagutan mula sa mga may kapangyarihan upang maipatupad ang mga malalaking solusyon. Isaalang-alang ang pagdalo sa mga pulong ng town hall, pakikilahok sa mapayapang protesta, o pagsali sa mga organisasyon na naglobby para sa proteksyon sa kapaligiran. Ang iyong pakikilahok ay maaaring palakasin ang mga tinig ng mga nagtatrabaho upang lumikha ng isang mas napapanatiling hinaharap. Tandaan, ang pagbabago ay nangangailangan ng kolektibong pagkilos, at ang iyong boses ay isang mahalagang bahagi ng kolektibong iyon. Huwag maliitin ang epekto na maaari mong makuha sa pamamagitan ng pagsasalita at mas mahusay na hinihingi. Kailangan nating hamanin ang status quo, tagapagtaguyod para sa pagbabago, at hawakan ang mga may kapangyarihan na may pananagutan para sa kanilang mga aksyon. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso na nangangailangan ng pagtitiyaga at walang tigil na pangako, ngunit ito ay isang mahalagang sangkap ng paglikha ng isang tunay na napapanatiling mundo. Hindi lamang ito tungkol sa individual na responsibilidad, ito ay tungkol sa ibinahaging responsibilidad. Hinihingi ang sistematikong pagbabago sa tabi ng aming mga individual na pagsisikap. Mas malalim tayo sa konsepto ng sistematikong pagbabago. Napag-usapan namin ang tungkol sa mga individual na aksyon, edukasyon, at advokasya, ngunit totoo, pangmatagalang epekto ay nangangailangan ng pagtugon sa mga sanhi ng pagkasira ng kapaligiran. Nangangahulugan ito ng pagharap sa mga patakaran at kasanayan ng mga korporasyon at gobyerno na nag-aambag sa polusyon, deforestation, at pagbabago ng klima. Mag-isip tungkol sa industriya ng fashion, halimbawa. Ang mabilis na modelo ng fashion ay nakasalalay sa hindi matatag na kasanayan, mula sa paggamit ng mga nakakapinsalang kemikal sa paggawa hanggang sa napakalaking dami ng basurang hinabi na nabuo. Ang mga individual na pagpipilian upang bumili ng mas kaunting damit ay mahalaga, ngunit hindi sila sapat. Kailangan nating magtaguyod para sa mas mahigpit na mga regulasyon sa industriya, na nagtataguyod ng transparency at pananagutan. Kailangan nating suportahan ang mga kumpanya na unahin ang mga etikal at napapanatiling kasanayan at i-boycott ang mga hindi. Katulad nito, isaalang-alang ang sektor ng agrikultura. Ang pang-industriya na agrikultura ay madalas na umaasa sa may-sensinang paggamit ng pestisidyo at malaki ang nambag sa mga paglabas ng greenhouse gas. Habang lahat tayo ay maaaring gumawa ng mga malay-tao na mga pagpipilian upang bumili ng lokal na source, organikong ani, ang sistematikong isyu ay namamalagi sa mga subsidyo ng agrikultura na nagpapahiwatig ng hindi matatag na kasanayan. Kailangan nating magtaguyod para sa mga patakaran na sumusuporta sa napapanatiling agrikultura, pagtataguyod ng biodiversity, kalusugan sa lupa, at nabawasan ang pag-asa sa mga input ng kemikal. Nangangailangan ito ng pagsali sa mga prosesong pampulitika, pagsuporta sa mga organisasyon na naglobby para sa reforma sa agrikultura, at pinangangasiwaan ang aming mga nahalal na opisyal para sa kanilang mga pagpapasya sa patakaran sa agrikultura. Ang isa pang kritikal na lugar ay ang transportasyon.
Ang pag-asa sa mga fossil fuels para sa transportasyon ay malaki ang naiambag sa pagbabago ng klima. Habang ang mga individual na pagpipilian tulad ng pagbibisikleta, paglalakad, o paggamit ng pampublikong transportasyon ay kapaki-pakinabang, kailangan namin ng mga sistematikong pagbabago sa infrastruktura at patakaran. Nangangahulugan ito ng pagtataguyod para sa mga pamumuhunan sa pampublikong transportasyon, pagtataguyod ng pagbuo ng mga dekoryenteng sasakyan, at pagpapatupad ng mga patakaran na nagpapabagabag sa paggamit ng mga pribadong kotse. Isaalang-alang ang epekto ng pagpaplano ng lungsod sa transportasyon. Ang mga lungsod na idinisenyo para sa mga kotse ay madalas na humantong sa pagtaas ng mga paglabas at nabawasan ang mga pagkakataon para sa alternatibong transportasyon. Kailangan nating magtaguyod para sa pagpaplano ng lungsod na pinapahalagahan ang kaligtasan ng pedestrian at siklista, ay nagbibigay ng mahusay na pampublikong transportasyon, at binabawasan ang pag-asa sa mga pribadong sasakyan. Tandaan, hindi ito tungkol sa paglalagay ng sisihin, ito ay tungkol sa pag-unawa sa komplikadong interplay ng mga kadahilanan na nag-aambag sa mga hamon sa kapaligiran. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang mga individual na aksyon ay mahalaga, ngunit ang mga ito ay isang piraso lamang ng puzzle. Ang sistematikong pagbabago ay nangangailangan ng isang multi-pronged na diskarte, na sumasaklaw sa edukasyon, advokasya, at pakikipag-ugnayan sa mga sistemang pampolitika at pang-ekonomiya na humuhubog sa ating mundo. Kailangan nating ipagbigay alam, nakikibahagi sa mga mamamayan, na may hawak na may pananagutan at hinihingi ang mga pagbabago na kinakailangan upang lumikha ng isang napapanatiling hinaharap. Ito ay nagsasangkot ng pagsuporta sa mga organisasyon na nagsasagawa ng mga pagsisikap sa pananaliksik at lobbying, na lumahok sa mga kampanya upang madagdagan ang kamalayan at magmaneho ng mga pagbabago sa patakaran, at pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa mga individual, komunidad, at mga organisa. Sayon na nagtatrabaho patungo sa mga karaniwang layunin. Ang paglalakbay patungo sa isang napapanatiling hinaharap ay isang marathon, hindi isang sprint, at nangangailangan ng patuloy na pangako at tiyaga. Patuloy nating galugarin ang mga paraan na maaari tayong mag-ambag sa kritikal na pagsisikap na ito. Mas malalim tayo sa mahalagang papel ng pagkonsumo ng enerhiya. Ang aming kasalukuyang infrastruktura ng enerhiya ay lubos na umaasa sa mga fossil fuels, na nag-aambag ng malaki sa pagbabago ng klima. Habang ang paglipat sa mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya ay pinakamahalaga, hindi ito isang simpleng switch. Nakaharap kami ng mga mahahalagang hamon sa pag-scale ng nababago na paggawa ng enerhiya, tinitiyak ang katatagan ng grid, at pamamahala ng pag-iimbak ng enerhiya. Kailangan nating magtaguyod para sa mga patakaran na nagpapahiwatig ng pag-unlad at paglawak ng mga nababagong teknolohiya ng enerhiya, tulad ng solar, hangin, at geothermal. Kasama dito ang pagsuporta sa pananaliksik at pag-unlad, pagbibigay ng mga insentibo sa buwis at subsidyo para sa mga nababago na proyekto ng enerhiya, at pag-stream ng mga proseso ng pagpapahintulot. Isaalang-alang ang mga implikasyon ng pagpapabuti ng kahusayan ng enerhiya sa mga gusali at kasangkapan. Ang pag-retrofitting ng mga umiiral na mga gusali upang mapabuti ang kahusayan ng enerhiya ay maaaring makabuluhang bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya at paglabas. Maaari kaming magtaguyod para sa mas mahigpit na mga code ng gusali, na nagtataguyod ng mga materyales sa konstruksyon na mahusay sa enerhiya. Bukod dito, kailangan nating tugunan ang isyu ng kahirapan sa enerhiya, tinitiyak na ang bawat isa ay may access sa abot-kayang at maasahang enerhiya. Nangangailangan ito ng mga nakatarget na patakaran at programa upang suportahan ang mga kabahayan na may mababang kita. Ang paglipat sa isang napapanatiling sistema ng enerhiya ay nangangailangan ng isang multifaceted na diskarte, na sumasaklaw sa makabagong teknolohiya, mga pagbabago sa patakaran, at mga kampanya ng kamalayan sa publiko. Nangangailangan ito ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga gobyerno, industriya, at mga individual na lumikha ng isang makatarungan at pantay na hinaharap na enerhiya. Tandaan, ang sektor ng enerhiya ay malalim na nakipag-ugnay sa iba pang mga sektor, tulad ng transportasyon at industriya, na gumagawa ng isang holistic na diskarte na talagang mahalaga. Ang isa pang madalas na napansin na aspeto ay ang pamamahala ng basura. Ang aming kasalukuyang linear na take-make-dispose na pang-ekonomiyang modelo ay hindi matatag. Bumubuo kami ng malawak na halaga ng basura, na karamihan ay nagtatapos sa mga landfill,
na nag-aambag sa mga paglabas ng gas ng greenhouse at polusyon sa kapaligiran. Kailangan nating lumipat sa isang pag-ilog na ekonomiya, binibigyang diin ang pagbabawas ng basura, muling paggamit, at pag-recycle. Nangangailangan ito ng pamumuhunan sa infrastruktura para sa pamamahala ng basura, pagtataguyod ng mga programa sa pag-compost at pag-recycle, at hiniikayat ang mga negosyo na magpatibay ng napapanatiling mga kasanayan sa packaging at pagmamanupaktura. Mag-isip tungkol sa epekto ng aming mga gawi sa pagkonsumo. Ang aming labis na pagkonsumo ay nagpapalabas ng paggawa ng mas maraming basura. Kailangan nating linangin ang isang kultura ng pag-iisip ng pag-iisip, pag-prioritize ng matibay, maayos na mga produkto, at pagbabawas ng aming pangkalahatang antas ng pagkonsumo. Ang pagsuporta sa mga negosyong nakatuon sa napapanatiling kasanayan, ang pagtataguyod para sa mas mahigpit na mga regulasyon sa pagtatapon ng basura, at ang pagtuturo sa ating sarili at iba pa sa responsableng pamamahala ng basura ay mga mahalagang hakbang patungo sa paglikha ng isang mas napapanatiling hinaharap. Kasama dito ang pagsuporta sa mga inisyatibo na nagtataguyod ng mga pag-aayos ng mga kafe at hiniikayat ang muling paggamit ng mga materyales, pagbabawas ng aming pag-asa sa mga solong gamit na plastik, at nagsusulong para sa pinalawak na mga skim ng responsibilidad ng tagagawa, kung saan ang mga producer ay gaganapin mananagot para sa pamamahala ng buhay ng kanilang mga produkto. Ang paglipat patungo sa isang pag-ilog na ekonomiya ay nangangailangan ng isang pangunahing pagbabago sa ating mindset at ating sistemang pang-ekonomiya. Kaya, anong mga makabagong solusyon ang maaari mong mag-ambag sa pagbuo ng isang tunay na napapanatiling hinaharap? Ipagpatuloy natin ang pag-uusap na ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe upang manatiling na update sa pinakabagong mga napapanatiling kasanayan, pindutin ang notification bell. Upang hindi ka makaligtaan, at siguraduhin suriin ang aking susunod na video sa mga nababagong teknolohiya ng enerhiya. Hanggang sa pagkatapos, panatilihin ang pag-aaral, panatilihin ang pagbabago, at patuloy na magsikap para sa isang mas mahusay na bukas. Siyaw para sa ngayon.